Bibwisiti na naman tayo nitong administrasyon na ito. Talagang mga tirada nitong administrasyon humahanap talaga ng kaaway 8.6 billion ba? 8.9. Hindi ko masyadong magagamitin. Basta mga ganon. Ang gagamitin para ayusin yung EDSA. Eto pa ha, hindi dun to pinag-aralan ha. Pati yung San Juanico, gusto ring pagkakitahan. Ngayon gagawin yung San Juanico. Hindi nila na-realize at nagre-reklamo ngayon yung mga dumadaang mga kalakal sa San Juanico. Ako, duda ako dyan hindi ba naghahabol itong mga ito? Nang kita. Lalo't alam natin yung mga contractors dyan tubong lugaw yan. At ang mga contractors, karamihan, nasa House of Representatives. At ang House of Representatives na nagsabing pinakamalaking budget ang DPWH. Ayos. Di ba? Bibwisitin mo yung mga tao. Yan ba'y pinag-isipang mabuti? At saka, natatawa ko, bakit itong last half lang ng administrasyon? Ako, nagduda ako dyan yung mga kapalpakang ginagawa nila. Ano yung ginagawa ng mga kapwitan ng ating pamahalaan? Kita mo ha, eto, maghinala ka. Unang-una, itong ating administrasyon ngayon, walang naipatayo ni isang major infrastructure project yan. Sa kabila ng diniskas natin noong Lunes na 90% na ng budget. Yung budget, di ba? French na yung budget. Yung budget ng Pilipinas ay nai-release na. At tingin ko'y ginamit sa eleksyon ng mga kaalyado ng kasalukuyang administrasyon yung pera. AKAP, yung mga sinasabi ni Mayor Magalong na mga cat's eye na bilyon-bilyon ang kickback, yung mga netting, refrapping, revetment, levy, chu-chu-chu-chu, yung mga ganon, Sino responsible dun sa budget na yun? Yung mga may local officials, may congressmen, depende, Yan ay dumadaan sa DPWH. Kaya di ba, nireklamo sa Korte Suprema, kaya nga meron tayong pending case sa Korte Suprema na ayon sa ating saligang batas, ang pinakamalaki dapat na budget ay edukasyon. Yes, that's true. Ang pinakamalaki ngayon, Department of Public Works and Highways. Bakit? Nandun yung mga soft projects, nandun yung mga refrapping. May naipatayo bang highway na elevated itong administrasyon na to? Wala. May napatayo pang bagong airport? Wala. Hindi itong panahon ni Pangulong Duterte. Eto Eto ang kingkoy. Ngayong alam nila na kumbaga sa basketball ay last 2 minutes kasi patapos na ang administrasyon. Eto, patapos ng termino sa pwestong Pangulo ni Pangulong Marcos. Anong ginagawa ng DPWH na may pinakamalaking budget to the detriment of both education and health? Tinanggalan ng budget ang health, ang PhilHealth, tinanggalan ng budget ang DepEd, pati military tinanggalan. Anong ginagawa? Eto bibwisiti na naman tayo nitong administrasyon na ito. Talagang mga tirada nitong administrasyon humahanap talaga ng kaaway sa kabila ng sinasabi nung pahayag ni Pangulong Marcos na ang gusto niya ay sa last half ng kanyang administrasyon ay mga kakampi, ayaw niya gusto daw niya allies, ayaw niya ng gulo, ayaw niya ng kaaway. Sinabi niya yan. Aawayin ka talaga ng mamamayan. Bakit? Yung mga bata mo, DPWH, walang mapaglagyan ng pera. Ang gusto nila, sisimentohan yung EDSA at lalagyan ng asfalto. Ngunit, mapapansin mo, yung existing na EDSA lang ang gagawin. Hindi naman masyadong malaki ang sira ng EDSA. May mga lugar na bako-bako, nararamdaman natin, mga kengkoy, pero hindi naman ganon para 8.6 billion ba? 8.9. Hindi ko masyadong magagamitin. Basta mga ganon. Ang gagamitin para ayusin yung EDSA. Hindi nila naisip yung traffic na idudulot. At saka, natatawa ko, bakit itong last half lang ng administrasyon? Ako, nagduda ako dyan hindi ba naghahabol itong mga ito? Nang kita.
Lalo't alam natin, yung mga contractors dyan, tubong lugaw yan. At ang mga contractors, karamihan, nasa House of Representatives. At ang House of Representatives na nagsabing pinakamalaking budget ang DPWH. Ayos. Di ba? Bibwisitin mo yung mga tao. Yan ba'y pinag-isipang mabuti? Kung paano. Bago ngayon, bukod sa color coding ay meron pang odd-even na scheme Yun sa nga EDSA. nasyak ako doon. Ngayon, eto pa ha, hindi doon to pinag-aralan ha. Opo. Pati yung San Juanico, gusto ring pagkakitahan. Ngayon gagawin yung San Juanico. Ala. Hindi nila na-realize at nagre-reklamo ngayon yung mga dumadaang mga kalakal sa San Juanico. Opo. Mga produktong petrolyo. Opo. Yung mga agricultural products ay nabubulok. Hala. Nagmamahalang gasolina sa doon sa lugar ng San Juanico sa Visayas dahil pinagbawalan nilang dumaan. Bakit hindi nila napag-isipan yun? Bakit ngayon lang? Yun ang mga tirada Anyway, iiwanan na po natin yan sabagat dumating na po ang ating special guest sa araw na ito. I-set up lang natin. Nananawagan ako dun sa mga nanabotahe kanina rito. Biro lang po ha. Biro lang. Then na-confirm na natin na hindi mga galing sa office of the speaker itong mga ito. Alam nyo, ito po isa pang sinasabi ng pamahalang ito Ayaw nila ng kaaway. Bakit? Mahigit 2 milyong Pilipinong inaway nila. Anong sinasabi ko? Yung mga bumoto sa Duterte Youth. Second highest number of votes sa party list. Yeah. Isususpend mo ang proklamasyon at para bigyan pong linaw itong issue na ito ay narito po sa ating studio mismo, live na live! Ang gwapong-gwapo. Buhay na buhay siya ay buhay na buhay at lahat ng ugat sa kanyang katawan. Walang iba po kundi ang dating chairman ng National Youth Commission at ang nagtatag at pinuno ng Duterte Youth Party List. Walang iba kundi si Chairman Ronald Cardema. Yahoy! Good morning, Chairman. Magandang And welcome to Yes, Yoto Pasio. Yes. Kasama po natin si Miss Jubes. Hello po, Juvie de Guzman po. Morning po, Ma'am Juvie and Boss Ferdy. Parang ang tagal na natin din nagkita, no? Ayan, ganun ka pa rin. Doon pa sa lumang studio natin luma pa na po. kapanayam. Opo. Nung nakaraan si Chairman Cardema. Ayan. At Chairman, unang tanong po namin sa inyo, ano na pong latest doon sa inihain yung petisyon sa Korte Suprema upang ituloy na po ng COMELEC ang pagproklama sa 3 naging qualified nominees ng Duterte Youth? So, last week po tayo ay nag-file ng petition para sa TRO. Bakit po? Sa tingin po natin, merong grave abuse of discretion si COMELEC. Bakit po ganon? Marami tayong kasamahang party list na merong kaso, hindi naman sila na-suspend. Ang dami. Yung ibang party list po doon, katulad ng Kabataan Party List and Gabriela, ang nagkaso pa sa kanila, Government of the Republic of the Philippines. Yes, alam natin yan. Kasama tayo dyan. Opo. Pero hindi naman sila na-suspend. So, sa ating pong palagay, talagang tinitira po tayo ng COMELEC. And alam nyo, talagang gusto kong kasuhan rin tong mga taga-COMELEC. Dahil talagang meron silang grave abuse of discretion po dito. Talagang dinedelay nila ang kagustuhan ng 2 milyong Pilipino na makitang maproklama ang kanilang mga kinatawan sa Kongreso po. Opo. Naunawaan ko po na yung kasama natin last week dun sa forum, si Attorney Harold Respicio ay naghain na rin. Yes, at po, sana sir. mag-guest natin si Attorney Harold dito para mabigyang... Akala ko nga, magkapatid sila, magkamukha sila halos no? Oo naman. Pareho yung mga takbo ng nila, si Lakbo na kanilang damdamin. Ganyan talaga ang mga makikisig at nakipaglaban para sa interes ng bayan. Alam mo, meron akong meron akong isang magandang estadistika na na-confirm po natin kaya dapat magdadalawang isip itong COMELEC. Alam nyo, meron tayong yung tinatawag na local absentee voting. Ang karamihan po ditong absentee voting na ito, kasi mga nakadestino sa iba-ibang lugar na hindi naman doon sila nakarehistro bilang mga botante, ay galing sa
hukbong sandatahan ng Pilipinas at sa pambansang pulisya, Armed Forces at Philippine National Police. Meron din pong mga 5,000 miyembro ng media na naka-assign, siyempre, Opo. kino-cover yung eleksyon at mga empleyado ng gobyerno. Alam nyo, eto magugulat ka sa hanay ng mga pulis at militar. Ito ang mga top 12 na nanalo sa eleksyon. Bongo, number 1. Pababa, Bato de la Rosa, Rodante Marcoleta, Jimmy Bondoc, Raul Ambino, Vic Rodriguez, J.V. Hinlo, Philip Salvador, Alier Querubin, Gringo Honasan, Colonel Bosita. Ayun. Okay. Ano ang number 1 na party list? Duterte Youth sa hanay, Sa hanay ng nila. mga pulis Opo. at ng mga militar. Kaya, Chairman George Garcia, ikilabutan ka naman sa ginagawa mo. Anong gusto mo galitin? Ang 2 milyong Pilipino na kasama ang ating mga kapulisan at ang ating mga sundalo. By you're courting disaster, boss. Palagay ko mag-isip-isip ka dyan sa ginagawa mong yan at listen to the will of the people. Mako-confirm nyo ito, di ba? Sapagkat pwede nyo ba ikwento yung kung saan yung 2 pang nominees ang galing ng Duterte Youth? Yes po, sa kauna-unahang pagkakataon ng ating pong nominees mula sa Duterte Youth Party List, isa po galing Philippine Military Academy, isa po galing Philippine National Police Academy. So kaklase po nila ang mga tenyente ng Army, Air Force, Navy. Ano po mga pangalan nitong mga dapat nang maupo dyan sa House of Representatives para meron namang mga matitino at mga tatapang ng mga tao dyan? Yes po, si Congressman Berlin Lingwa po ng Philippine National Police Academy and si Congressman Ron Bawalan ng Philippine Military Academy. Ang ating nga po masabi, kung dati po kalahating dekada tayo nakikipag-away sa mga makakaliwang grupo, Yun. talagang nakikipagdebate tayo, paano pa ngayon? Tatlo na tayo at galing pang sa hanay ng PMA at PNPA ang ating mga kongresista. Talagang aasahan ninyo na kung meron makikipaglaban dyan para sa bansa, para sa mga OFWs, mga pulis at sundalo at mamamayang Pilipino, ito po ang inyong Duterte Youth Party List na ibinoto. Opo, wag po kayong aalis, Chairman. Kami po ay magbe-break lamang at